Guys, so meron tayo ditong sniper na B3. Okay. So, yung code ng ECU niya ay B5BO. So, ito guys, for ano lang to, for FYI lang ito. So, ito ay keyless. Okay. So, una, nagkakaroon to ng check engine. Gawa ng, nagkakaroon siya ng error na binibigay niya. Papakita ko na lang sa screen. Nagkakaroon siya ng error dito. TPS ang pinapakita niyang sira. Okay. So ngayon ang problema nito, ganito siya. Pag ini-start natin siya, ayan, meron siyang check engine, okay? So pinalitan na pala yung TPS na 'yan. So ito siya. Ayan, redondo lang siya. Okay. So itong gagawin natin ngayon, guys. Ito kasing ECU na to ay keyless. So susubukan natin siyang bunutin na naka-on. Ayan na, para ma-trace natin yung sira, okay? Okay. Tigas pala nito. Ito. Wait lang, kalasik mo. So yun guys, meron tayo ditong ECU na B5B1. Ito ay pang disusi. Meron din tayo ditong B3MO. Meron din tayo ditong B5BO na extra. So ito ay disusi. Itong disusi na to, aandar to sa keyless. Pero dapat wag mong papatayin ang susi. Okay, so isasaksak ko ha. Pag sinaksak ko to, maririnig yung pump yan. Uugong. Yan, uugong siya. So, pag sinaksak mo siya, umaandar ang motor. Pero pag in-off mo yung susian at binuksan uli, hindi na siya andar. Okay, so papakita ko sa inyo lahat ng mga ECU na yan kung paano nangyayari. Ayan, umaandar siya. Diba? Okay. So ngayon gagawin ko dito, i-off ko. Tapos i-on ko. So ngayon, pag in-off on ko siya, start ko. Ayan, di na siya andar. Ngayon, gagawin ko dito, papalitan ko isa ng ECU. Tigas ah. Ayan, papalitan ko isa ng ECU. Babalik ko yung ECU niya na dati. Mugong ba? Mugong. Andar ulit siya. Ayan o. So, pansinin nyo guys, every time na gagawin ko gano'n, pagpapalitin kong ECU, umaandar siya. Pero pag ino-off on, wala na. Wala na siyang pump at wala na siyang kuryente. Walang kuryente sa spark plug. Okay? Sunugin na yan. So, sunugin daw. So, itong gagawin natin guys, may papakita ko sa inyong isang guide. Okay guys, so confirm yung na troubleshoot ko. Ang may problema talaga dito guys, itong receiver. Okay? So, sira na itong receiver na to. So, may paraan naman tayo kasi gumagana naman ang receiver doon sa kilis niya. Ayan o, nakuha naman yung susian. Ang problema niya lang, yung trigger niya papunta dun sa ECU, may may problema. So gagawin natin dito guys, i-reprogram mo natin itong ECU na to. Okay. So guys, so gamit yung Moto Tool. I-disable tayong wire para mawala yung ganong problema kanina na kailangan pampalitan ng ECU para gumana yung kuryente. Okay, so sa ngayon makikita nyo yun guys. So ayan siya. Ito yung ignition coil nya, yun o. Ayan, wala siyang kuryente. Ayan, so ngayon i-reprogram ko muna yung ECU. Ayan, update ko kayo guys ano mangyayari. Okay guys, so ito yung gagawin natin. So gamit yung ating Moto Tool. So nakabiyak lang ito guys ha. So ito yung ECU natin. So pasok tayo sa ating apps. Napunta tayo dun sa pinaka-menu agad ha. Ayan, okay. So connect muna tayo. Ayan, scan, and then pasok tayo sa Moto Tool. Okay, so naka-on lang yung susian natin. And then pasok tayo sa remap. And then punta tayo sa Yamaha. And then auto. Okay, so tingnan natin kung may madidetect tayo dyan na ECU. Okay. So pag may nadetect, swerte. Ayun guys, may nadetect oh. So B5B1, B50. Ayan, ibig sabihin pwede siyang, yan nakalagay, are you sure? Want to select Exciter 2020 mapping. Okay, so confirm natin. So pwede tayo mag-professional tuning dito para sa mga nag-e-edit, may mga dyno, may FR. So gagawin natin ngayon pre-tune lang kasi ang ginagawa natin ngayon ay troubleshoot. Pero naka 5 kasi ito, nakakalkal. So siyempre dagdagan natin ng 5% or tingnan natin kung anong available. Ito may nakalagay siya dito 5% and then off Smart Key. So gagawin natin ngayon guys, i-off natin yung Smart Key via keyline. So click natin yan. So and then use file 5%. Yan, confirm natin. And then tingnan natin kung maglo-loading siya, kung papasok na siya. So waiting na tayo. Kumikari ko kantak na, alam mo na, dito sa mundo ng motorsiklo, kailangan mong matuto, hindi rin puro panto, minsan may pagka
simpleng aral lang makukuha mo na. Akala nila limpak-limpak na pera sa simula. First nagkakamali ka dahil hindi naman lahat ay maswerte ka agad. Kagaya ko, lahat ay ginawa ko, lahat ay sinubukan ko. Di lang pag-aaral ang aking ginawa, kundi ang mag-imbento. Nang sa ganon maging mas easy ang tinatrabaho ko. Well, ganito talaga dito sa mundo ng motorsiklo. Sipag at tiyaga ang pinakakailangan mo. Kailangan mo ring matuto at marunong din pumili ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Yung hindi kasi siraan minsan, kasi hindi mo rin ito maiiwasan. Na halos gusto may palamangan. Ikaw ay yayabangan at kanila pang sisiraan. Kumagani ko kadyak na alam mo na, dito sa mundo ng motorsiklo kailangan mong matuto. Hindi rin puro bando, minsan may pagkatalo. Pwede naman sumubok ang sa'yo maipala. Kaya dapat mong pagtuunan nito ng pansin, na hanggat kaya mo sa kanila'y wag gigil. Ayun guys, so nakita nyo 100% na, and then after na mag 100% umugong yung pump, and then okay natin. Okay, so yan na siya, na-plus na natin yung ECU. Ngayon tingnan natin kung may lalabas na kuryente dyan. Okay, so tingnan natin ha, kagatin. Ayun o, meron na siya, meron siyang kuryente o. Ayan, okay. Ayun, may kuryente na, lakas o. Ayan, diba, lakas na. So working yung ating ginawa na flashing gamit yung ating moto tool. So biyakilan yung guys ha, hindi na tayo nag backdoor. So try natin na off on ng susian. Off, and then on. Okay, so tingnan natin kung magkakakuryente. Ayun, wala na siya, di ba? So nawala na yung kuryente. Ngayon guys, ito pa yung next step na gagawin natin. After natin ma-flashing na smart case, so tingnan nyo yung gagawin ko guys, para sundan nyo ito, para pag kayo naman ang gumagawa ng ito, alam nyo na yung gagawin nyo. Okay? Okay, so ganito ang gagawin natin. So mayroon tayong dalawang option dito na bubunutin. Okay, buksan ko ilaw. So ito yung receiver. Kasi ito guys, may problema na to sa sinabi ko kayo na, yung mula receiver hanggang ECU, may problema na yung parts na ito. So kaya enough smart key ko na para pansamantala, para naging disusi na siya, hindi na siya kontrolado ng keyless. So ito yung harapan, ito yung makikita yung socket, yan yung may lock. Sa kabila wala yan oh. So bilang lang kayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, yung pang lima na yan, papunta yan sa ECU, yung parang light green stripe black. So ito siya oh. Light green yun sa loob oh. Yun may black na yun oh. Light green stripe black. So bubunutin na natin yan guys, para mawala, para magkaroon na siya ng kuryente. Kasi ito ngayon, kapag in-start ko siya, tingnan yung mangyayari ha, wala siyang kuryente, diba? So papakita ko sa inyo guys, bubunutin ko muna yung kulay na yon. Okay? Okay guys, so binunot ko na yung light blue stripe black. Ayan, so bilangin nyo na lang. Bilang ko kasi dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then yung pang second layer yung doon na sa loob nun, no, sa likod nun. So ito yung parte ng likod. Ngayon binunot ko lang siya, and then naka-on pa rin yung kanyang, ayan. And then tingnan natin kung may kuryente na siya. Kita nyo? May kuryente na. Ang problema ngayon ito, may kuryente na siya, pero ang magiging problema na nito, magkakaroon tayo ng blink dito. So off on natin ha. Off, on. Ayan, napansin nyo, nagbi-blink. Pero kahit yung off-on ko na siya, may kuryente na siya. Ayan o. Yan na lang isang problema natin. Ngayon, ang gagawin natin dyan, bubunutin naman natin ngayon yung indicator light. So ang indicator light nyan, so kung kanina ito yung pang 5, ito yung pang 6, sa likod naman 7, 8, 9, 10. Ayan yung may kulay white stripe red. Bubunutin naman natin yan, okay? So tingnan natin guys yung sunod na mangyayari. Ayan, mawawala na yung blink na yan. So yun na guys, binunot ko na yung wire na yan, yung pang 10 pin. Okay. So nakabunot na rin yung light green stripe black. And then on natin. Tingnan natin yung nangyari. On. Taran. Oh, di ba? Wala na yung indicator light, and then may kuryente na rin siya. So aandar na yung motor na to guys, kahit i-off on natin yan. I-off on natin yan nun. Okay? Okay, kuryente pa rin yun, oh. Ngayon, ikabit na natin yung doon sa spark plug cap, and then paandarin natin. So yun, nakakabit na yung ating spark plug cap. Ayan. And then start natin guys. Off, on. Same ECU yan. Yan ECU nyo, no?
Start. Yun oh. Andar na siya oh. Off on natin, baka hindi na umandar eh. Off. On. Taran. Okay na. So sana guys may natutunan kayo ngayong araw na pagto-troubleshoot gamit yung ating